Iyak ko daan na dami pa. Hi po. Hi, Arlene. Hi, Berta. Can you tell me something about yourself? Ayan. Naka-ready ako dyan. Ayan. I am Hurley Nicole Budol, aka Hipon, ang babaeng walang tapon, ang nagbigay inspirasyon at ngayon sana'y magbigay tugon para sa ating kauna-unahang koron na ng Pilipinas. All the way from magdamagang taping to maagang screening. Ayan. Ayan, manood po kayo ng Magandang Dilag. Malapit na po. June 26. Diba? Easy promote. Ayan, bilang isang komedyante, pag ako nanalo dito, hindi ko lang kayo basta aaluin, kayo'y aking bubudulin. Ayan, may kanta nga po pala ako para kay Uncle. Uncle, Uncle, I am near. Crown me, I am here. Alam po. So, Arlene, last year we joined Binibini Pilipinas na. So, ang tanong ko sa'yo is, bakit ka napamahal sa Miss Grand Philippines or Miss Grand International? Kasi I love Uncle. And then, dahil noon na talaga, hindi ko talaga alam yung MGI. So, ang dami nagme-mention sa akin, dito daw ako bagay, ayan. Tapos nag-research ako na nag-research. Sabi ko, ay, oo nga, gamanan lang ako. So, unang pagsali ko ng Binibini, ito talaga yung ini-aim ko. Proud ako na sa'yo napunta kasi sobrang galing mo naman. And I'm so proud of you bilang isang sisterhood mo. I love you so much, Berta. So, ito follow-up question lang tapos ang question ko sa'yo is, ano yung mga nag-research mo? And, ayun nga, follow-up, bakit ka nga napamahal ng sobra dito sa pageant ito? Ano yung mga nakita mo at napaganda na pahuhog yung loob mo dito sa pageant? Kasi bilang masayahin akong tao, ang tawag nga daw nila dito, playtime with a purpose. Kaya feeling ko, nandun ako, pasok ako doon. Hindi naman playtime, pag sinabing playtime, lalanguin mo. Ibig sabihin para sa akin nun, enjoyin mo yung pageant na yon with a purpose. Kung ano yung rason mo kung bakit ka sumali doon. At yun yung magpasaya ng ibang tao at maging inspirasyon. Kagaya nga na sinabi sa akin na candidate number 8 kanina, nag-open forum kami sa taas. Ako daw yung isa sa mga dahilan kung bakit daw siya sumali ng pageant at kung bakit daw siya nagtatagalog. Kasi dati nahihiya daw siya mag-approach ng patagalog. So ako daw po yung nagbigay sa kanya ng inspirasyon para sumubok magtagalog sa harap ng maraming tao. Kasi parang nadjudge po kasi kami ng mga medyo pag hindi ba marunong magtagalog, bobo kagad. Di ba hindi naman po? Kaya depende po tayo sa experience ba. Ganun po. Kaya natuwa po ako nung natouch po ako kay candidate number 8. Ginawa niya po akong inspirasyon at gusto ko pong ipagpatuloy yun. Hi, Arlene. Why do you think you should win Miss Grand Philippines? Pardon, please? Why do you think you should win Miss Grand Philippines? Why do I think? Bakit ko gusto manalo? Kasi nga, to inspire other people. Like what I said before, ayan, to continue what ipagpatuloy ba kung ano yung nasimulan ko. At natuwa ako kasi marami na silang mga nakapaligid sa akin na na-inspire ko nga ako. Kaya gusto ko ipagpatuloy at walang masama sa kung ano yung naumpisahan ko at para tapusin. Hindi ko tatapusin. Thank you. Hi, Arlene. Hello po. So gusto ko lang malaman, if ever na manalo ka ng Miss Grand Philippines, will you be using a translator when you compete internationally? Eto na nga. Kaya gusto ko manalo dito. Gusto ko ako yung kauna-unahang
sumali sa national pageant. Kasi bakit tayo mahihiya, di ba? Bakit tayo mahihiya? Una po sa lahat, nasa Pilipinas po tayo. Ano po ba yung first language natin? Pilipino, Tagalog, di ba po? Kaya gusto ko pong ipagsigawan sa buong mundo na Pilipino ako at nagtatagalog po ako. Thank you. Ay, hindi ko pala nasagot yung tanong niya kung magta-translator ako. Opo. I forgot. Okay, back to the reality. Oh my gosh, I feel so nervous. So Arlene, bilang inspirasyon nga ng mga tao dito ngayon sa Pilipinas, ito na nga, napunta na nga tayo dito sa tanong na to. So ang tanong ko is, paano mo maipopromote ang advocacy ng Miss Grand Philippines and Miss Grand International, which is to stop the war in violence? Siguro napapansin niyo naman po bilang isang masayahing tao. Ang sasabihin ko lang po, world peace, peace be with you. Kasi gusto ko po gusto ko pong, spread. Ay, ayoko talagang tumawa, pero nakakatawa, no? Tignan niyo, pag humingiti ako, dami natatawa. Sino mag-aaway-aaway kung maraming nakasumayaw, di ba? Grabe, gusto namin yung personality mo. So now, if ikaw yung mananalong Miss Grand Philippines, bigyan mo naman kami ng sample. I'm sure alam mo yung intro sa Miss Grand International. Bigyan mo kami ng pasabog na sample. Paano mo isisigaw ang Philippines? Philippines na to, ha? Oo. Ano sayo ba to? Kay Samantha Bernardo, gano'n. Kay Roberta, Philippines! Gano'n. Panood ko yun, Sisi. Okay. Ano ba to? Ano nga ba? Oy! Pag pinanalo na ako. Surprise! Ano pala to? Warm up ba? Okay, pero wala pa din yun. Umanga na lang muna, Okay. Herlin Nicole Budon, Pilipinas! With a heart. Kasi pa diba, world peace po ang ating nito. With a love. Thank you po! Ang daming tanong, naiiyak na ako. Sige, random question. Saan mo mas nakikita yung sarili mo na kasama? Jologs or Konyo? Ano po ba pinagkaiba ng Jologs? Alam ko na. Yung Konyo, yung bro, what's up bro? Okay, diba? Yung Jologs, yung ganito. I think the Jologs is, most, medyo lang. Ang dami ko pong nakakasama ngayon, especially sa mga artista, ganyan, nabibigla po ako. Culture shock ba ako? Bakit ganun sila magsalita? Galingan pa yung school nila. Sino kaya mama nito? Gumagano ako pag sa taping, ganyan. Bilang Jologs po, curious po kami na bakit ganun sila magsalita. So, kung sino po gusto kong samahan, yung Jologs pa rin. Kasi yung mga taong Jologs po, sobrang patay gusto po namin sa knowledge. Gusto po namin matuto sa kanila, pero kami po yung unang magkakasama bago ibang tao. Yan po. Hi, Arlene. Hello. How are you? What do you think yung pinaka-greatest quality mo na compared to the other candidates na magiging kalaban mo? What do you think is your best quality na pwede mong ipakita sa buong Pilipinas na dapat kang maging Miss Grand Philippines? Ito po, tumitibok. Puso. Yes po.